Hi guys, sa mga hindi nakakilala sa akin. Ako nga pala, si Kuya Sai. Gumawa ako ng isang video na kung saan papaano nga ba nagsimula ang journey natin dito sa Manila bilang isang working student. Itong video na ito ay para sa mga taong takot lumabas sa comfort zone nila. Ako nga pala si Cyrus, taga Quezon Province. Tubong Quezon pero nandito ngayon sa Manila. Nag-aaral at nagtatrabaho. 2020 pa lang, that's why pandemic, no? So nagsimula na ako agad lumuwas ng Manila. Hindi pa ako tapos sa aking pag-aaral. Grade 11 pa lang, pero lumuwas na ako ng Manila. Bata pa lang ako hanggang maging grade 11 ako, dama ko na ang hirap ng buhay sa probinsya. Kaya nung pandemic, nagpasya na ako na magtrabaho dito sa Manila kahit na hindi pa man tayo tapos sa pag-aaral natin. Lumuwas ako ng Manila para makipagsapalaran, para makahanap ng trabaho. Iniwan ko ang pag-aaral ko kasi module naman nun. So, pinapatamba ko na lang yung mga module ko dun sa bahay. Kasi gusto ko rin naman makatapos sa pag-aaral. Pagdating ko agad ng Manila, nakahanap ako agad ng trabaho. Ito yung sa optical. Unang araw ko sa trabaho, hindi ko alam kasi wala naman tayong experience and first time natin magtatrabaho sa Manila. Thankful din ako kasi mabait yung amo ko. So, tumagal ako ng 1 taon, tapos bumalik rin ako sa Quezon Province. Kasi gusto kong mapagpatuloy yung pag-aaral na naiwan ko doon. Paalam ako sa amo ko na uuwi muna ako para magpatuloy sa pag-aaral. Babalik na lang ako kapag tapos na ako. Pagkatapos ko sa pag-aaral ko ng grade 12, tinapos ko, ganyan, nag-graduate ako. Bubalik ako ng Manila para balikan yung trabaho kong naiwan. Grabe yung transition ng life kasi hindi ko din talagang malubusang maisip na nakatapos na ako sa pag-aaral. Tapos ngayon may trabaho na ako. Hindi ko rin siya talaga just dahil siguro sa sobrang bilis ng panahon. Lagi ko naisip na hindi ko alam kung ano yung kapalaran ko. Pero lagi kong iniisip na walang mangyayari kapag hindi ako lumabas sa comfort zone ko. Kaya bata pa lang ako, namulat na ako sa realidad ng buhay. Hindi naman sa broken family kami. Then, hindi ganun kami na may pera para suportahan, para mag-aral ka, abutin mo yung pangarap mo. Hindi kami yung ganun tipo. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung nasan man ako ngayon, hindi ako magstay. Lalabas at lalabas ako. 1 year na ang nakakalipas, nag-start din akong mag-aral ng college kasi gusto ko rin may mapatunayan sa sarili ko na hindi hadlang ang kahirapan para hindi ka makapag-aral. Pumapasok ako sa trabaho ko ng umaga hanggang hapon tapos nag-aaral ako sa gabi. Hindi madali ang maging isang working student, alam nyo yan. Pagod, puyat, gutom, talagang madidrain ka. Pero sabi ko sa sarili ko, pinili ko to. Kaya tatapusin ko. Malaking pasasalamat ko lang din talaga dun sa amo ko kasi pinayagan niya ako mag-aral kahit na nagtatrabaho. At ngayon, third year college na tayo. Pero natatandaan ko noon na nung second year ako, nagsubok ako sa isang opportunity na kung saan ito ay company na pwedeng magtrabaho or mag-sideline kahit na estudyante ka pa lang. Nag-sideline ako noon kasi yung pera ko pang tuition, pang padala, ganyan. So, para sa akin, hindi pa rin sapat. So, kailangan ko pang mag-additional ng trabaho para may additional income. At hindi ko lubusang inaakala na iyon pa pala yung magbibigay ng malaking suporta financially sa akin. Pero, hindi yon ganun kadali. Kasi talagang pagod, puyat yung ibibigay mo. Grabe yung buhay. Grabe yung realidad. Talagang pag nagising ka ng maaga, grabe yung mararanasan mo. Pero at least maagang natuto. Kaya thankful pa rin ako sa sarili ko. Sa mga tao na takot lumabas sa comfort zone nila. Guys, walang mangyayari. Grab nyo lang kahit hindi kayo magaling. Kasi di nyo naman malalaman kung para saan kayo, kung para doon kayo, kung hindi nyo susubukan. Di man natin alam kung paano magsisimula, pero ang the best, magsimula tayo para mabago yung buhay natin. Yun lang po at sana kahit papaano may natutunan kayo sa akin. Yun lang po at maraming salamat.